20 taon matapos mabaril ng pulis ang Filipino teenager na si Jeffrey Riodica sa Toronto. Bakit nga ba walang kasong naisampa ang pamilya para sa hustisyang hanap nila? Posible kayang maimbestigahan ulit ang kaso? Narito po ang ikalawang bahagi ng special report ni Ron Gagalak. We are hopeful that sooner than later, the truth will come out. 20 taon na mula nang mabaril at mapatay ng isang pulis ng Toronto ang Filipino teenager na si Jeffrey Riodica. Pero naniniwala pa rin ang pamilya, naging mailap ang hustisya sa kanila. I want seek justice for my son. Ang gusto kong mangyari sa kanila, at least they have to come out in the open and kumbaga make amends or aminin na nila totoong nangyari. He's very, very young, very, very good, very, very bright kid, and had a great future ahead of him. The funniest guy. He's a great person. He's always smiling, making jokes. He's always someone that you could talk to like that. Sa puso ng ama ni Jeffrey, walang ginawang kasalanan ng anak para mabaril ng hindi lang isa, kundi 3 beses sa kanyang likod. How are 3 shots justified? One would have disabled him. Why does he have to be dead? Pero sa investigasyon ng Special Investigations Unit o SIU ng Toronto, lumabas na walang kasalanan ang pulis at dinipensahan lang nito ang sarili laban sa umano'y mapangahas na aksyon ni Jeffrey. Ayon sa SIU, may hawak na kutsilyo si Jeffrey batay sa testimonya ng pulisya. Ang SIU ay isang independent organization na may mandatong mag-imbestiga sa mga krimen sangkot ang pulis. Pero ang paratang sa kutsilyo ay hindi totoo ayon sa pamilya, kaya't panalangin ni Willie Riodica, sana'y mabuksan muli ang kaso. Ang gusto kong mangyari ron, ilalaban ko yan. I know in my heart and also the legal, whatever transpired legally, we have a course of action, but pagpunta ka sa court of law, kailangan may pera ka. Yeah, but I talked to several lawyers, but naturally, before they start the legal case, they want retainers fees na nakukuha ng $30,000-$50,000. Pero ang naging problema ng pamilya noon, problema pa rin hanggang ngayon. Hindi nila inapila ang resulta ng SIU at di dinala sa korte ang kaso dahil kinulang sa pondo. At hindi rin mapabuksan muli dahil dito. My son's case is winnable and he has done nothing wrong. Asan na yung evidence? DNA evidence, wala. Fingerprint examination, wala. Yung knife na pinakita nila, hinihingi nga namin na yung pakita yung t-shirt niya kung saan yung hindi nila pinakita. A lot of evidence na physical circumstantial evidence tinago ng SIU. Sa pahayag ng Special Investigations Unit o SIU sa Omni, naging masusi at maingat ang ginawang pagsusuri sa kaso ni Jeffrey. Malalim anila ang karanasan ng kanilang mga investigador at patuloy na hinahasa ang kanilang galing. Ipinaliwanag din ng SIU na ang direktor na siyang nagdidesisyon sa lahat ng kaso ay isang sibilyan na walang background sa policing. Para daw mabuksan muli ang kaso, kailangan may mga bagong ebidensya o impormasyon na posibleng makaapekto sa unang naging desisyon. Sinubukang kunin ng Omni ang panig ng Toronto Police Service mula pa noong 1 linggo, ngunit walang tugon ang ahensya hanggang broadcast. Naniniwala ang isa sa mga abogado ng pamilya, makakamit din nila ang hustisya, pero hindi dito at hindi ngayon. Yes, but not in this world. Wrong. Okay, not in this world. Okay, because the human process has run its course. So as far as I know, all the human processes have been exhausted. It's done. So there will be justice, but unfortunately or fortunately, whichever way you look at it, it's not going to be here on earth.
Dahil sa kaso ni Jeffrey, inimbestigahan din ng ombudsman ng SIU at nagkaroon ng mga pagbabago sa kung paano isasagawa ang mga investigasyon ng ahensyang katatayo pa lamang noong 1990 o 14 na taon bago nangyari ang pamamaril kay Jeffrey. We lost a young man. We have a grieving family. We have a community in shock. Okay, but there's a silver lining in that, we have been awakened to the fact that these things still happen, and the government was prodded to act on it. 2 dekada man ang nakalipas, ang nagluluksa pa rin na ama, hindi nawawala ng pag-asa na may mga taong tutulong sa kanila. God is really looking after us kung nangyari. Sa mga naging pagbabago sa pulisiya at teknolohiya sa nakalipas na 20 taon, posible kaya na naging iba ang resulta ng kaso ni Jeffrey kung ito ay nangyari ngayon? At ano ang mga reformang maaari pang gawin para hindi na maulit ang ganitong karahasan? Abangan po bukas ang ikatlong bahagi ng ating special report. Ako po si Ron Gagalak para sa Omni News, Toronto.